Muling binubuhay ngayon sa Kamara ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ayon sa isang House leader, makatutulong ito para mas mapalakas ang pagsusulong ng accountability sa gobyerno. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, naniniwala nga si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na mas mapalalakas ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan kapag naamyendahan ang konstitusyon. Isinusulong nga ni DS Puno ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Sa katatapos lang na press conference dito sa Kamara, nanindigan si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na napapanahon na para baguhin at itama ang ilang probisyon ng konstitusyon. Katulad anya ng mga salitang forthwith at one versus once patungkol sa isyu ng impeachment. Git ni Puno dahil malabo ang konstitusyon, nagtatalo-talo na agad ang ilan sa mga patakaran pa lang. Gayong mas malaking isyu sana ang pagkakasala sa batas at pananagutan ukol dito. Sa salitang forthwith, mainam-anya nga tukuyin na kung ilang araw mismo ang kailangan at hindi lang basta sa lalong madaling panahon. Kapag nalinaw na ito at ang iba pang bahagi ng konstitusyon na may kaugnayan sa impeachment, naniniwala si Puno na mas mapalalakas ang pagsusulong ng accountability sa gobyerno. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Deputy Speaker, partikular na sa magiging proseso ng isinusulong niyang CONCON. Ang proseso na gagamitin natin is, sa tingin ko, dapat katanggap-tanggap sa lahat. Alam niyo yung CONCON, dalawang steps yan eh. Unang-una, kailangan magkaroon ng joint resolution calling for a constitutional convention. Yung joint resolution na yan, kailangan yan is 2/3 vote. So, 2/3 vote dito sa House of Representatives at 2/3 vote sa Senado. Hindi ipagsasama yan, separate voting. Pag natapos na yan, magkakaroon tayo ng batas. Magkakaroon ng bill implementing law para sa Constitutional Convention. Anong ilalagay doon? Ilalagay doon kung ilan ang miyembro ng Constitutional Convention, saan sila kukunin, mga distrito ba yan, mga appointed ba yan, ganon. So maraming pamamaraan sa tingin ko pagdating natin doon sa paglaad ng batas sa pagtatag ng Constitutional Convention na maaring lagyan ng safeguard para hindi mag-nervyos yung mga senador na ma-abolish sila or mag-nervyos yung gusto magpresidente na magpe-perpetuate in office yung mga ibang nandiyan na sa pwesto. Naomi, kanina nga natanong din tungkol sa timeline dito nga sa pagsusulong ng CONCON at sinasabi nga ni DS Puno na naniniwala siya na maaari naman itong mailusot ngayong Kongreso at ginigit nga niya na malaki ang maitutulong nito kapag tuluyan nang naamyendahan ang konstitusyon. Naomi? Mela, kapag pinag-uusapan yung charter change, may mga nagdududa na agad sa tunay na hangarin nito. Paano ba makukumbinsin ng Kamara yung kanilang counterpart sa Senado at ang publiko ukol sa kahalagahan nito? Naomi, sabi ni DS Puno sa ngayon, may mga nakakausap na siyang kongresista at ilang personalidad patungkol nga sa isinusulong niya ng Constitutional Convention. At ang sinasabi nga niya, mahalaga na mapaintindi sa lahat kung ano yung kanilang ipinaglalaban na ito ay tunay na makakatulong din para sa bansa. Kaya katulad ng press conference kanina ay willing siyang patuloy na i-educate, i-inform ang ating mga kababayan at maging ang kanilang counterparts patungkol dito para nga magkaisa sila at maisulong na at maipasa itong ang isinusulong niyang pag-amyenda sa konstitusyon. At Naomi, sa mga susunod na araw, abangan nga natin yung aktual na paghahain niya ng joint resolution ukol nga rito at abangan natin yung magiging pag-usad nitong panukala para nga sa CONCON. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.